Maxi scooter na ganito tumunog. Grabe. Dekadena, nasa gilid lang yung shock, tapos may park brake sa stand. Silipin natin ngayong araw tong Maxim TL 508. Tara! Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya netizens is itong kanyang face. Napakaganda ng headlight niya netizens. Para ba nanlilisik na dragon? Mahaba din po yung kanyang pinaka-windshield na nakaka-deflect ng paspas ng hangin. Lalo na kapag ka nagra-ride tayo sa open space or medyo mabilisan na facing. Bawas pagod din yan kapag ka kung sakaling man na mag-Philippine loop ka o kaya naman sobrang layo talaga ng mga biyahe mo. Perfect companion din tong si Maxim TL. Nagustuhan ko rin yung kanyang pinaka-turn signals netizens. May built-in din pala siya na hazard. Tapos dun sa kanya namang fender is body color na may konting patilya and reflectors, added visibility at night. Napakalaki din po na kanyang disc and syempre double disc netizens para kayanin niya yung sudden brakes lalo na sa ganitong kalaki at kabigat na motorsiklo. We have telescopic fork na front suspension at yung kanyang napakalaking disc brake na 275mm na double disc na naka ABS or anti-lock braking system para syempre kapag nag-sudden brakes tayo is kayang-kaya niyang pahintuin nang hindi naglalak yung ganito kabigat at kalaking maxi scooter. Pati na rin sa likod netizens naka 275mm disc din tayo. Dual channel ABS siya, both harap at likod, which is good for a big bike. And syempre, meron siyang tinatawag na traction control system na kung saan kapag ka medyo nadulas tayo sa mga cornering or banking, isi-synchronize or papabagalin yung ikot ng likod na gulong para sumabay at mag-synchronize doon sa front wheels. Na magre-resulta na hindi tayo tuluyang mag-slide. Lalo na sa mga madudulas na kalsada at kapag ka medyo nasa cornering tayo. Sa front tire naman netizens is meron tayo 120/70 R15. Sa likod naman po is 160/60 R14. Both are tubeless tires. This maxi scooter netizens can produce a maximum power of 33.5 kilowatts at 750 RPM. Halatang halata naman diba sa dugong-dung pa lang nung tunog niya, talaga magugustuhan mo to. Lalo na't inline 2 pa. Kaya pala ganun kaganda. Sana soon na magkaroon ng inline 4 no na maxi scooter. Malay natin, di ba? And it can also produce a maximum torque of 49.4 Newton meter at 5,250 RPM. Napaka-torque din po niya. Kaya kung first time mo lang magbi-big bike or maxi scoot, make sure na kabisaduhin mo muna yung throttle response niya para hindi ka maiwan kapag ka sa unang piga mo. We also have a full transistor ignition. So electric start siya netizens. Kung makikita nyo yung screen niya netizens, naka-dual screen tayo. Isang para sa ating speedometer, isa naman para sa ating RPM indicator, may orasan din at TFT display kaya kahit tanghalin tapat, napakalinaw netizens at kitang-kita. Ang upuan, paunahan ng bukas netizens. So mula dito, tataas mo na ganyan, tapos may assist light pa and kasyang-kasya dito ang isang full face helmet, walang kahirap-hirap. At may hooks pa rin siya para kung sakali man na may OBR kayo, pwede nyo isabit dito sa mga hooks yung extra helmet ninyo. Kaya siya ganun tumunog netizens kasi ang makina niya po ay naka-inline twin cylinder, 4-stroke, 8 valve, 508cc to be exact, kaya sigurado expressway legal at wala talagang question. Liquid cooled, automatic, kaya gas and go ka na lang. Kapag minindot mo to netizens, makikita mo iba't ibang mode para sa sakyan na rin, no? Voltmeter, yung distance, yung orasan, yung speed, max RPM, makikita mo lahat dito netizens. Ayan, no? Galing, di ba? At pag binuksan natin yung kanyang mga bulsa, dito sa kabila makikita natin netizens na meron tayong USB ready na charging port. Tignan nga natin kung kasya ang aking iPhone 17 Pro Max, 2TB, fully paid. Hoy, kasya! Oh, di ba? Kailangan mo talaga sabihin yan. Ito netizens, akala ko to, ito yung pinakasusi ng motorsiklo. Yung pala, ito po ay susi or manual key ng ating upuan. Kapag ginanyan mo po yan, bubukas po yung upuan mo. Diba? Kung sakali malobat yung ating keyless remote, pwede nyo po siyang manually na buksan using itong manual key. Pero yung pinakasusi po ng motorsiklo, ayan siya, oh, keyless. Galing, no? Meron tayong 145mm na ground clearance netizens, kaya kahit sa mga off-road experiences, kayang-kaya po ng maxi scooter na to. At my height is 5'4". Ang kanya pong seat height ay 795mm. Tignan natin kung abot ko. Hoy, abot. Abot netizens, kahit 5'4" in height to, pwede sa mga Filipino height. Naghahanap kayo ng maxi scooter netizens na pwedeng ipasok sa expressway, pwede for beginners, Asian height friendly. Ito isa sa mga pwede ninyong gawing option. Sa mga switches, meron tayong built-in na passing light, built-in na hazard, meron din tayong switch para sa ating TCS or traction control system. And yung kanya naman pong mga side mirrors netizens is part na siya ng assembly dito sa may bandang unahan. Dalawa ang available na kulay, isang white, isang gray. Ito pa isa netizens, kadalasan chinecheck natin kung may kill switch sa side stand. Itong isang
lang to netizens, hindi lang siya kill switch kasi kapag naka-engage po yung kanyang side stand, naka-engage na rin po yung rear brake niya. So para siyang park brake pero nasa side stand. Galing, di ba? Kung medyo pa-incline yung inyong parking, hindi po siya basta-basta gugulong. Especially given na pabigat yung motorsiklo, which is 227 kilograms to be exact. Magugustuhan mo rin to sa mahabang biyahe netizens kasi kung mapapansin niyo, napakalapad ng seat niya, very premium din with some stitches. Tapos may built-in na lumbar pa for our back support. Pati OBR mo sigurado matutuwa dito netizens kasi malawak-lawak yung uupuan niya, kayang-kaya kahit mahaba ang biyahe. Naka-upright seating position tayo netizens, para ka lang nakaupo sa sofa habang nagmomotor. Tapos kung nangangalay ka na, pwede mo idiretso yung paa mo for a cruising style. Meron din itong 1,543 millimeters na wheelbase. Alloy din po yung ating pillion ride step netizens, and kung papansin niyo on the side profile, very minimalist lang po siya. We just have yung ating TCS logo sa may bandang unahan. And syempre yung 508 natin netizens, nakakatuwa nga ito, yung ganda ng number niya, 508 no, para sa pelikula. And then dito naman sa may bandang puweta netizens is yung ating 3D emblem na Maxim TL. Ang ganda rin ng ating grab bar for our pillion ride. And then for the handlebar naman netizens is with fairings at hindi naked yung handlebar natin kasi nga pang touring siya with the SYM logo lang dun sa middle. Pero syempre keyless system na po tayo. So speaking of fuel tank netizens, 12.5 liters po ang kanyang fuel tank capacity at ito naman po ang kanyang average fuel consumption. Napaka-sporty din po ng kanyang muffler netizens. Very visible po yung kanyang pinaka tail light. It's not that futuristic netizens pero para sa akin angkop na para doon sa style ng motorsiklo. Ang nagustuhan ko is nakahiwalay yung turn signals niya, medyo mababa. May plate light pa rin tayo na halogen and reflectors, added visibility at night. Pero maganda nga doon sa gilid niya na suspension netizens is dibaso siya. Ang presyo, ito po ngayon netizens ay merong SRP na 469,900 pesos. Para sa inyo, sulit ba? Ano pa mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.